Alright mga master, ito papakita ko po itong aming update ko lang po itong kabuuan ng bangka. So ayan, papakita ko lang po yung kabuuan ng bangka. Hanggang sa loob po ating sisilipin. Alright. So ito mga master yung sinasabi ko dito sa sa fiber po, yung agkukulay po ito. Ayan oh. Mayroon na siyang pagitan agad. So gusto kong mangyari talaga, wala nang pintura itong ating gagawin. Magkukulay na lang po yung toner. Ayan, yan na yung aming gagamitin, toner na lang. So papakintabi na lang po namin ito. Ibabaping na lang po ito, tapos dito naman na ito. Makita nyo po yung pagitan na yan. So magkakaroon pa rin po lang kulay na ay dilaw tsaka sky blue. Ayan, magiging pagitan niya pa po dito. So magkakaroon muna tayo dito ng sky blue. Hanggang dyan, dilaw. Ayan, bali tatlong patong, bali dalawang kulay pang ilalagay dyan. So ang gagamitin po natin dyan ay gagamit po tayo ng tissue mat. So papa-applyan pa rin ng fiber yan. So ayan ang ganyan magiging pinaka ng water line. So ayan na po ang magiging water line niya. Dadagdagan na lang natin ng tissue mat. So yung tissue mat po, yung fiber mat po na tissue mat pong manipis lang po yung halos kasi nipis po ng tissue talaga, kaya tinawag na tissue mat siya. So ayun ang i-apply namin dyan. Tapos kukulayan namin siya ng sky blue at saka dilaw. So ayun ang pinaka waterline niya. So subaybayan na lang po natin itong ating mga kasunod na video ko po. So tingnan nyo na lang po kung paano namin gagawin yung paglalagay ng tissue mat. Alright. So silipin po natin dito sa ulian. So ito, nalagyan na namin kasi lahat ito. Ayan mga master. So tutuwidin pa namin yung kulay na yan. Alright. Yung pula, puti, yan, tutuwidin pa namin yan. So hindi talaga namin ma-perfect talaga yung gawa ng hindi pare-parehas yung ng taas, kaya hindi namin ma-perfect yung ng kulay. So papantayin na lang namin yan, gagamitan na lang namin ng tissue mat. Alright. So ayan ang ilalim niya. Sa mga po sa akin, nagtatanong doon sa kasko kung paano po balutin yung kasko. So ito po. So hindi lang po natin ngayon magampanan pa ngayon, gawa ng busy pa tayo, marami pa tayong ginagawa sa loob. So itong kasko, panghuli na lang po ito. So tutok lang po sa aking mga video para makita nyo po kung paano nito babalutin itong kasko na ito. So ito kasi nauna na nga yung unahan, ito finish na ito. So may nagtatanong pa rin sa akin kung paano magbalot. So panoorin nyo na lang po muna yung aking mga naunang video na na-download ko na po sa aking channel. Ayan po, naglalagay na po ako doon ng ng fiber mat kung paano po magbalot ng kasko. So ito po ay ang kasko po nito, bali pumapatak po ito ng 10 lang po dito sa nagkabilang tagiliran, 10 patong po na CM600 at saka CM450. So bali tag 5 sila. So ang ilalim po niyan, doon po tayo nagkakaroon ng hangganan sa ilalim ng ay hindi natin maintindihan pag hindi talaga kuwan natin ng patong. So basta ang ilalim niya ay nagiging 20 patong. Kasi ang pagkita natin ng pag unang apply natin halimbawa doon sa kabila, apply tayo hanggang dito sa kabila. So pag nilagay natin yun, doon muna tayo sa kabila maglalagay. So hanggang dito siya. Ayan, hanggang dyan siya. Pagkatapos ng patong sa kabila, so lilipat na naman tayo sa kabila, dito naman tayo, ilulok na naman natin papunta sa kabila. So dito naman papatak yun sa ganito. So dalawa na agad yung ilalim niya,
isa pa lang itong tagiliran. Ganun lang po mga master ang diskarte po. So kailangan pa rin sundan ng ano yan, roller na alloy para siya maligpit talaga yung kapit na kapit siya. So bago kayo mag-fiber po nitong Tascoca, kailangan siguraduhin nyo po na ito po ay kagaya po na yan, grind nyo po yan. So para mawala yung kinis niya, kasi ito napakakinis master, oh. Nakikita nyo kasi ano lang yan, alikabok lang yan, napakakintab niya mga master. Alright, ayan oh. So pag pinapig mo na talaga yan, makintab na yan. So kailangan natin siya tanggalan ng ano, kinis, kailangan magaspang siya para bumapit uli yung fiber. Kasi pag makinis po, hindi kakapit yung fiber niya, kailangan natin pagaspangin siya ng kunti para lumabas yung kanyang ano. Kasi ito, ang ginawa ko dito, may kasama na itong masilya nung hinulma ko ito. So in-apply po muna namin yung ano ay yung masilya, pinatigas namin, saka nilagyan uli namin ng fiber mat. So kaya ganyan na yan, may masilya na rin yan. So dito po ang mamasilyahin po namin, ito na lang po dugsungan. Ayan mga master, yan na lang ang mamasilyahin namin, dugsungan. So pag namasilya na namin yan mga dugsungan na yan, so kikinis din po uli yan, nakagaya na yung mga ano na yan nauna natin na ilagay, kikinis na siya. So pag makinis na siya, ang gagawin ko na lang po dyan, apply po ulit ako ng tissue mat, pakinisin po ulit. So may kulay na yon, may waterline na yon, pakikintabin na siya, ibabapping na natin para siya ibuhay na buhay yung kulay niya, makintab. Ayan, ganyan ang mangyayari sa kanya. So ngayon, hindi pa siya talagang pulido, hindi pa siya talaga finish pa, ayan pa lang siya. So ipapakita po natin kung paano mag-finish na yan. Atin din po ano sa ating ano channel para makita po nila kung paano maggawa nito. Kasi yung iba pong mga nagagawa ng fiber, wala pong, hindi po ganito, talagang nag-a-apply sila ng pintura nila. Tapos nagmamasilya sila ng bagos. Itong aking gawa, maliwanag ko po sa inyo, itong aking gawa, ito po ang aking ikinakabit ay may masilya na po ito, ano. Hindi ko lang po naklaro doon sa binibidyo ko po na unang pinapakita ko sa inyo. Alright, sa susunod na gagawa ko, so kagaya po ngayon, may pupuntahan po ako sa isang araw, naghihintay lang po ako ng laptop at medyo malakas pandagat, wala pa nabiyahe papuntang Patanungan. So mayroon tayong titingnan na bangka na ipabubuuloy sa atin na malaki, kasi laki rin po ng ganito. So passenger din po yung aking gagawin doon. Ito naman po ay ano ha, yung gagawin ko doon ay talagang passenger ng Patanungan. Ito naman po ay fishing boat naman po itong aking ginagawa na ito. Alright mga master, silipin lang po natin itong hulihan, ano, para makita natin. So ayan ng ano, hulihan niya. Alright, ayan na yung kanyang hulihan mga master, ano. Alright. Ayan. So mga master, punta naman po tayo sa loob, yung paggagawa po naman po ng budiga ang ating silipin, ano. Alright. So ito yung loob niya mga master, ano. Ayan, medyo malakas ang hangin dito. Ang rinig nyo yung ano ng hangin. Gawa ng bagyong ano na yan. So ayan ang loob niya mga master, ano. Bali lahat po yan ay lalagyan natin ng foam. Ayan. Magkakaroon din po ng double wall yan. Lahat ng ganyan na may butas-butas na ganyan, may mga pagitan na ilalagyan po ng foam yan para maging double wall siya. So ang double wall po ay protection din po para magkaroon siya ng buoyancy. Ayan, kasi nagkakaroon na siya ng mga foam. Bali, ayun po ang magdadala dito sa bangka ng buoyancy. Dagdag buoyancy po.
O, ang ibig ko sabihin po, pag may pumpong ano, nakasiksik dyan, so hindi naman po natin ano na may mangyari sa bangka. Oras na lumubog po ang ating bangka, hindi talaga siya tutuloy sa ilalim ng tubig. Kasi meron na siyang mga buoyancy. Ito yung mga pumo. Lahat po yan, mayroong gayan. Unahan, hulihan, meron. Tapos sa ilalim po, ayan. So ayan, makapal na nga po yung ilalim na yan. Yung kasko. Bali, ang nilagay po natin na ganito dyan sa ilalim ay ito po yung kapal. Bali, 3 patong pong ganito. So naging ano na siya, size na po yung kapal dyan sa kasko. 3 ganito kakapal ang nilagay natin sa ilalim. So ito ang ginagamit namin na mga pum. Alright. Dito naman sa tagiliran, so 2 din po yan. Ang kapal po nito ay 4. 2 patong na pum din yan. So ito mga master, ito nang ano, pinapiber na yung mga pum na iba. So silipin po natin yung mga napinis na ano, master. So ayan mga master, yung mga bagong lagay pa lang na pum. Tapos dito naman ay ito yung mga na-fiber na pum. Alright, dito na talaga yung loob niya, ano. So ito master, yung loob niya. Alright, talaga ito, hindi pa talaga totoo finish, ano. At meron siyang mga kahoy pa. So ito mga kahoy na ito, lalagyan pa rin ito ng mga pum, tapos papiberin din po. Ayan. Ayan ang magiging divider niya, yung pagitan niya ng mga budiga. Dito naman po sa taas, ayan ang kanyang magiging pintuan ng budiga. So diyan magkakaroon ng bukasan. Alright. Ayan mga master, kita nyo naman. Kung gaano kapulido yung aming gawa na yan. Alright. So ito na yung unang budiga. Kaunahan. Tapos pangalawa dito. Alright, pangalawa yan. Pangatlo naman ito nandito sa pinakatayuan ko ito. Ayan. Alright. So dito mga master, kailangan muna natin basahin ano ng resin. Ayan. So bago sinusundan po ng bakal. Ayan. Yan naman po ang nagpapantay. Kumbaga man pison. Ayan, para mawala yung ano, mga bubbles, yung mga hangin niya. Ayan. I-deliver mo pataas yan sis yung natulo na yan para habang yan, patulak lagi sa taas kung pababa at naiiwanan sa taas. Ayan. Kaya mga master, ganyan kami magawa ng budiga. Alright, ngayon lang ako nakapagawa nitong binubulol namin yung ano-ano, yung katawan. Kasi karamihan na nagpapagawa sa akin ay halos nagtitipid, walang double wall. Ito naman talagang ginastusan ng may-ari para sa ano naman nila, sa kumbaga kasiguraduhan nila na matibay yung bangka nila at saka mayroong buoyancy. Ayan, para maging malutang yung bangka. Kailangan natin maglagay ng foam. Alright. So ayan, tingnan nyo mga master yung pagka-double wall niya, ano. Pati kasko, dinouble wall. Ayan. Alright. So yung ibang mga bangka, walang ganitong double wall. Dito lang, ngayon lang ako rin nagawang ganito na nagkaroon ng double wall. So maganda siyang tingnan, saka maganda, matibay. Ayan, nakita nyo naman sa loob. So kung napapansin nyo po yung unahan, ayan. Lapit natin, ayan. Ayan, yung mga nauna kong na ginawang bangka, so puro ganyan lang siya, wala siyang double wall. Ito naman, idudouble wall namin lahat ito. Ayan, hanggang sa taas, lalagyan natin ng foam yan, ano.
Alright. Para mas dubli tibay niya. Kasi ang labas nito, napakakapal na nito, tapos kakapal pa dito sa loob. So, ibig sabihin, talagang matatag itong bangka na ito. Napakatibay na bangka na ito. Kasi ito, kung double wheel na ito, umaabot ito ng 6 na patong. Ayan, yung dito sa ano na ito. Bali, pumapatak po ng 6 na patong yan. So, dito naman po ay 8 patong itong ilalim. So, bago natin patungan itong ilalim, maliwanag po po ulit. Ayan ay na-finish na natin ng fiber doon sa pinakakasko niya talaga. Yan ay binalot muna natin ng 8 rin doon bago 8 ulit dito. Sus, gaano katibay ito. Tapos yung ano naman po yung ating parka. So yung hulma natin 6 na patong. So pag kabit po natin dito, ayan po pakita ko po ulit. Pagkabit po namin diyan, so sinalubog po namin ng 7 patong yan. Yung binalot namin yung kahoy tsaka kasama na yung parka na ikinabit namin. So 6 at saka 7. Yan ang ano niya. So napakatatag po nitong bangka na ito. Tapos 6 puli ngayon dito. Sa ating double 6 na patong puli. Ayan, kung gaano katatag itong bangka na ito. Alright, so wala kang makikita dito na dadaanan ng tubig na para pumasok dito sa loob. Kasi ito, silyado lahat. Alright. So naman po sa ulian ay ang gagawin po naman po doon, ganito rin. So gagawa rin po tayo ng tangke. Yung lagayan ng krudo at saka lagayan ng tubig. So doon po magagawa sa ulian na yun. Ganito rin po ang gagawin natin, lagayan ng krudo, naka-double wall din po. Alright, ayan ang pinakatangke niya. Halos ganito kalaki ang tangke nito. Tingnan nyo kung gaano kalawak ang tangke ng krudo nito. Ayan, mas malapad pa po dito. Yung medyo maputla pa, dagdagan nyo pa ng resin na. Alright mga master, nakita nyo na po kung paano magkabit kami ng fiber mat. Alright. Yung sunod na ating i-video, yung pagkakabit po rito sa divider, yung pagitan niya po. Tapos yung ibabaw. Ayan mga master, yung pagsasahig po sa ibabaw, yung ating kasunod na project So tatapusin lang po yung hulihan, ipipinis lang po, tapos sunod na itong ibabaw. So magkakaroon na tayo ng sahig dito. Tapos pumuli, maglalagay ulit tayo ng poop sa ibabaw bago yung sahig. Alright. So mga master, kung bago pa lang po kayo sa akin channel, ayan, paki-subscribe na rin po sa akin channel. Para tuloy-tuloy yung panonood niyo sa aming video. Para kayo ay, yan, matuto rin po kayo, magkaroon din po kayo ng experience dito sa akin paggagawa. Ibig sabihin ko ay may napupulot kayo kahit konting diskarte dito sa aming paggagawa. So dito kasi mga master, kailangan pulido ka kung gumawa dito, kailangan mabilis ang kamay mo. Kasi mabilis tumigas ito. Diskarte lang to mga master kung paano timpla, ayan, pagtitimpla.
Oh, malapit-lapit na ito mga master matapos ano. Ang kasunod namin gagawin dito, sahig. Tapos, pilot house. So, huwag lang po kayo bibitaw sa aking channel para hanggang matapos po ay makita ninyo yung aming finish. So, kung makikita nyo kung gaano kaganda itong aming binuong bangka rito sa Dinahican. Yari sa fiber. Alright. Nakita nyo naman po yung loob kung gaano kaganda. Lalo na kaya yung labas. Pag na-finish. Alright. So ito mga master, maglalagay ulit tayo ng fiber mat ano. So kailangan natin basahin muna yung bago maglagay tayo ng fiber mat. Ayan, kailangan natin basahin muna siya ng resin bago natin i-apply yung fiber mat. Para basa na agad yung ilalim niya. Kasi medyo makapal yung ating ginagamit na fiber mat. CM450 po. Ayan, para basa agad yung ilalim niya. Alright. Bawat apply po ng fiber mat, so babasahin po agad natin yung ano, pagpapatungan natin ng fiber mat. Ayan. So, ayan, paglalagay ng fiber mat po. So, hindi lang natin makita ng maayos gawa ng kahoy ay. Mabamo ko ito. Yeah, ito na. Daw, bitamo. Ang tawag mo lang. Ito na. Alright. Ito, ano plus na yan? Yan. Doon sa baba. Hihilain mo papunta rito sa ano, para sa mandal. Yes. Yan. Sige pa. Sige pa, sige pa. Yan. Good. Okay, sarap. Very good. So, apply ulit tayo ng chemical o resin po ulit. Yan. Pag-aaralan mo mo kung dyan, pag-simpla lang ako. Pag-simpla nung sardiner. Pag sobra na, baka mamaya hindi ka pa nakakatapos, tigas na. Tigas pa. Oo. So ayan mga master, ang kasunod na yan ay bakal lang kasunod doon, yung magdidigpi naman po. Dagdagan mo pa indong ng ano, racing kulang pa yan, basa pa kunti ulit. Mga kasamahan ko mong kukulam. Kinukulam na. Mga kasamahan ko mong kukulam. Ayan lang mga master, napakasimple lang kung titingnan natin ano. So, ang pag-aaralan mo lang dito yung pagtitimpla at saka kalkulasyon doon sa timpla mo. Alright. Yung paglalagay ng hardiner. So, ayan na mga master, sinasagasaan na siya ng bakal. Ano? Yan ang nag-aalis ng bubble. Yung mga hangin para pumantay yung lapat ng fiber mat. So ito mga master ano, repeat ko lang ulit. Bali 6 na patong po ito ano, double wall.
Yan, unti-unti na siyang nalinis tingnan dito sa loob dahil nagpifinishing na tayo ngayon sa loob. So pag na-finish na natin, ito na kasunod, babaw. Maglalagay na ng side dito sa ibabaw. Kubyerta. Alright. So mga master, pag maghihintay lang po ako ng lantap, titingin tayo, pupunta tayo ng Patalungan. May titingnan tayo doon na passenger na pinagagawa. Fiber din po. So, panoorin nyo po yung aking pupuntahan doon. Gaano kalaki din po yung gagawin natin doon. Panibagong project. Hindi pa nga tayo tapos dito sa isang project. Mayroon na tayo nakapila. So, mayroon pa nga akong nasa ito. Bacolod. 10 bangka ang pinagagawa sa akin sa Bacolod. Tapos sunod, Dilasag. Ayan. Dilasag. Tapos ayan, shout out sa mga taga Dilasag, Cagayan, Bacolod, shout out sa inyo lahat, mga taga Bacolod. So makakarating ako diyan. Maggagawa tayo ng 10 bangkang pang tourist So unahin muna natin doon taga Patanungan at medyo malapit-lapit. So siya na nakapag-ready na ng kumbaga may naka-ready na siya ng budget. So ang kasunod na yan, Cavite. Ayan, mayroon tayo rin dyan sa Cavite. Batangas, ayan. Papunta tayo dyan sa lugar na yan. Madami nakapila na project ngayon mga master sa atin. So, kailangan ko ng mga tao. Kagaya nito ngayon, may apprentice tayong bago. Ayan, shout out sa iyo, buddy. So, kailangan kong magdagdag ng tao. Bicol Kanoy. Maurag ka. O, ang ibig sabihin ng urag sa Bicol, Matikas. Matikas, yung ibig sabihin maliksi, madiskarte, ganun. Para kayo sa gadan. Para kayo sa gadan. Hindi. Ayan mga master, so mayroon tayong ngayon. May bago tayong tao ngayon. Pati ayaw kayo, di ba? Wala tigano. Rubik's na ako, Rubik's. Hindi na pala magpipita to Rubik's na Rubik's. Wala siya. Ang gagawin natin sa Dilasag, pangulong. Napakalaking bangka rin yung gagawin natin, pangulong din doon. Fishing boat din. Okay. Ngunit biglang nagbago ka. I-estimate mo yung aabot dito sa fiber mat. Diba? Alright, taluin mo mabuti yan. Gayon. Nice to be back.
Pero mo, nasabak mo, nasa YouTube ka kagad. Pasok na sa... Asa ano ka? Naka YouTube ka kagad. Ano pala ito? Simulan ka lang. Ano ba? Nasa YouTube ka? Nakita agad yung testing mo sa YouTube. Paano? Makita ka nito sa Japan eh, baka mamaya kunin ka ng mga hapon ha. May future to. Arigato sa punta ka sa Japan. Kapag kapiling na kita. Hindi mo namamasindihan yan. Mamasya pa to? Yan. Malaman mo rin na Yan, pwede. Parang nasa kabutukan ah. Mga membro ka na ng paro-paro gin. Puro-puro gin. Puro-puro gin. Paro-paro gin. Napicture ako sa YouTube. Grabe ba? Makita ka ng Mateo hindi ito patay. Ay, bilahin ka na sa inyo. Ay, kasi pamapilala ito na. Ika, artista? Artista tayo. Parang si Bayani. Parang nung naglakad ako sa Murano, Manila, ako punta rito. In-interview ako. Naglakad ka galing Maynila? Oo. Na-interview ako dito sa ano, sa Infanta. Vlogger din? Oo, vlogger. Sumikat yun. Oh, guwapo. Oo nga, galing. Bakit ka naglakad? Ano, yung ano ba, COVID-19. Ah, yung COVID, hindi. Lagi kang sinisita. Ano, hindi, nagano ko sa mga ano, mga staff, mga checkpoint. Pinitigil na ako ng pagkain ng mga ano, mga sundalo. Walang biyahe kasi ano. Wala. Lakad lang ako. Galing Manila. Galing Manila, pauwi dito. Saan sa Maynila? Sa ano, sa Mandaluyong. Mandaluyong? Mabuti. Sumikat yung vlogger na yun. Sisigat ka ng vlogger na yun. Ano, siya, kabay din. Ha? Kabay din man. Magulat ka na makakapag si Jessica sa sa'yo. Talagang ilang araw mo nilakad yun? Ano, di bali, naglakad ako ng 4 na araw, tapos 3 gabi. Ano lang yan? Malupiton ka talaga. Lakad ako, may sikat-sikat eh. Parang nilakad yun, takbo ata yun. Lakad lang. Lakad lang ha? Lakad lang yun. Dapat na Hindi sanay So naman pag inaabot ka ng gabi, saan ka natulog? sa ano, sa taas ng puno ako na ano. Nagtulog. Parang unggoy? Oo. Para hindi kaya sa baba. Para kirahin kita sa baba. ayun manok. Sa ano, tapos yung mga ano. Mapataw dyan sa may ano. Para ka rin malukpala no na hapon na lang paghapon na eh. Nadapo na lang doon sa puno. Sigat ng Sari-sari. ka na lang, no? Titilaok na lang pag umaga. Sanay sa ano. Sumikat yun eh. Kailangan ko. Eh mga tingin ko pala may mga ano, may mga ari ng Pangulong yan. Hindi ka binigyan ng vlogger na yan. Binigyan ako mga ano pa, mga ano ba? Pagkain. Wala. Grabe ka. Ang dami na ganito. Malupit-lupit ka, nilakad mo no? Oo. Natira ako pa din pagka baba ka na po. O ito mga master, ano, nung panahon ng mga COVID, so talagang sa kagustuhan niya makauwi dito sa probinsya, sa Quezon. Naglakad talaga siya, talagang pinilit niya maglakad. 4 na araw daw siya naglakad mga master. So ngayon, nandito na ngayon siya sa akin. Magpa-fiber na siya ngayon. Dito hindi siya maglalakad. Sasakay siya ng Tapos pangkasyang. nakita ko siya naman ako. Layo ng nilakad niya, galing ano, Mandaluyong. Mabuti hindi nakulong ito doon sa Mandaluyong. Hindi pa gagawin na. Hindi ako yun nila. Pinidampot, no? Oo. Nilakad niya lang hanggang dito sa Quezon. Nakatulog na lang sa Matibay ito. Alright mga master, ayan. Mayroon tayong bagong ano ngayon, maglalakad.
magpa-fiber ngayon siya. Fiber naman eh. Yung sabi mo, hindi na naglalakad. Ito fiber. Hindi na. Sunod, di na ito maglalakad. Nasakay na ng bangka ito. Kaya niya ito ng bangka at bangka na ang ginagawa niya. Oo, baka ito yung isang sunod eh. Ilang ano lang, makabili ito ng motor agad. Sana nga. May inbox Mhm. na sunod. Matutulang mag-ipon, magtipid. Yan. Kabili ka agad ang gusto mong gamit. Huwag lang magsabong. Yan ang ano, no? Sabong lang pala. Dahilan. Hindi dahilan eh. Alright, mga master, hanggang dito na lang tayo. Sa sunod na video natin, ayan, abangan nyo na lang po yung ating mga sunod na video.